Kalagitnaan ng taong ito nang naging usap-usapan online ang 3 videos na inupload sa shock site na Watch People Die at kumalat naman sa messaging app na Telegram. Ang pinaka nag-viral sa 3 ay ang video na may pamagat na The Execution. At gaya nga ng title nito, pinapakita sa video ang pagpaslang sa isang lalaki. Nakakabahalang isipin na hindi na bago ang mga ganitong content sa panahon ngayon. Pero ang videong ito ay kakaiba, hindi lang dahil sa level ng kabrutalan nito, kundi mas lalo dahil sa motibo at katauhan ng mga taong kinunan ng kamera. Sa loob ng ilang buwan, nagawa ng internet na bigyan ng pangalan ang pinatay at ang pumatay. At base sa mga detalyeng patuloy na lumulutang, marami ang naniniwala na ang videong ito ang kauna-unahang lehitimong snuff film sa buong mundo. Ito ang kaso ng Vietnamese butcher. Bago ako magpatuloy, gusto ko lang magbigay ng warning na maraming detalye sa kasong ito ang graphic at maaaring maging disturbing sa ibang manonood. Dahil dyan, viewer discretion is strongly advised. July 2025 nang mag-umpisang pag-usapan online ang tungkol sa Vietnamese butcher na tumutukoy sa 3 makatindig balahibong video clips na unang sumulpot sa isang gore website at kumalat sa iba pang messaging apps at forums. Ang most shared video sa 3, ang The Execution, ay nagpapakita ng aktual na pagtapos sa isang lalaki ng isang individual na hindi nagpapakita ng mukha. Sa umpisa, makikita ang top-down view ng isang lalaking walang t-shirt at nakahiga sa isang tarp cover na nakalatag sa sahig ng isang banyo. Mapapansin na ang leeg ng lalaki ay nakapatong sa isang kahoy na sangkalan at siya ay nagmamasturbate. Nang sabihin niya na malapit na siyang matapos, may taong lumapit sa kanya at agad tinaga ang kanyang leeg ng ilang beses gamit ang isang butcher's knife. Agad kumalat ang dugo sa banyo at ang katawan ng lalaking nakahiga ay sandaling kumislot bago tumigil sa paggalaw. Sa puntong yon ay tuluyan ng tinanggal ang kanyang ulo at ang taong gumawa noon ay nag-umpisa ng hiwain ang kanyang katawan. Ang isa pang video ay may title na The Butchering at ito ay nagpapakita ng pag-chop-chop sa katawan ng lalaki, paghuhugas sa mga laman loob nito at paglalagay ng ilang parte sa mga kaldero at plato na siyang nagbukas ng posibilidad na may nangyaring cannibalism. Pero ang pinaka nakapukaw sa kuryosidad ng marami ay ang videong pinamagatang The Rehearsal. Dito, makikita ang biktima na buhay pa, tila nakaluhod at nagpa-practice na ilagay ang kanyang ulo sa sangkalan. At makikita ang isa pang lalaking nakamaskara na tila ba dinidemo kung paano niya gilitan ng leeg ang biktima. Makikita rin sa video na kino-comfort ng nakamaskarang individual ang nakaluhod na lalaki at inakap pa ito. Maririnig din na pina-turn off ng lalaking nakaluhod ang kamera. Sa puntong yon, maliwanag na alam ng biktima na siya ay kinukunan. Kinalaunan ay lumabas ang mas mahabang version ng execution video clip. Pero ito ay kinunan sa ibang anggulo. Patunay ito na ang pagpatay at ang pag-record nito ay metikulosong plinano. Subalit ano ang totoong motibo sa pagdokumento ng kahindik-hindik na pangyayaring ito? Masasagot ang tanong na yan ng malantad na ang mga videos at litrato ng pagpatay ay una pa lang naging available sa online black market, Pebrero pa ng 2025. Pero hindi yan libre. Dahil binenta ang mga iyan na bahagi ng isang pack ng 11 recordings at 98 na larawan. Ang limited access pack na yan ay nagkakahalaga ng $100 at ang full access naman ay $600. Ang mga in-upload na videos sa Watch People Die website ay mga leaked content mula sa pack na ito. Dahil dito, marami ang naniniwala na nasaksihan na ng mundo ang kauna-unahan nitong snuff film. Hindi gaya ng ibang gore videos na kinunan para manakot o para lang sa ikasasaya ng gumawa, ang isang lehitimong snuff film
ayon sa definisyon, ay ang recording ng pagpatay sa isang tao na ang pangunahing intensyon ay ibenta at pagkakitaan nito. Ayon sa mga criminologists, wala pang maituturing na legit na snuff film. Hanggang sa lumutang nga ang mga videos ng Vietnamese butcher. Bagamat kitang-kita ang mukha ng biktima sa video, walang kahit sinong pamilya o nakakakilala dito ang lumutang para siya ay ma-identify. Dahil dito, may ilang Vietnamese online groups at forums ang nag-imbestiga para malutas ang misteryong ito. Malaki ang posibilidad na willing participant ang lalaki sa nangyari sa kanya. At 2 kaso lang ang nai-report na katulad niyan. Ang kaso ni na Armin Maives at ng polis na si Detlef Guenzel na parehong nangyari sa Germany. Sa parehong kaso, ang pinatay at ang pumatay ay nagkaroon ng kasunduan tungkol sa kung paano ito gagawin at na may mangyayaring kanibalismo pagkatapos. Parehas din nilang nakilala ang kanilang mga biktima sa online cannibal forums. Dahil dito, posibleng sa ganitong paraan din nagkakilala ang mga lalaki sa Vietnamese butcher video. At dahil authentic ang Vietnamese accent ng dalawa, sa mga Vietnamese online groups na may ganitong tema nila hinanap ang biktima. Matapos ang maraming oras ng pag-iimbestiga, ay nahanap din nila at nabigyan ng pangalan ang lalaki sa video. Ang 36-year-old na si Nguyen Xuan Dat. Wala silang masyadong nakalap na impormasyon tungkol sa personal na buhay ni Nguyen, pero ito ay napaka-active online, lalo na sa mga forums at groups na may kinalaman sa mga kahindik-hindik na tema gaya ng kanibalismo at decapitation. Na-trace ang mga ganitong online activity ni Nguyen simula 2019 pa, at madalas ang handle o username na kanyang ginagamit ay Dat Beheading. Pero ang mga karumal-dumal na aktong ito ay hindi niya pinapantasyang gawin sa ibang tao, kundi sa kanyang sarili. Sa umano'y mensaheng ito ni Nguyen sa isang kaibigan, makikita ang kawalan ng pag-asa sa buhay ng lalaki. Not only am I ugly, but I'm also full of diseases. I can't afford to live freely like normal folks. I have to depend on my parents my whole life. What else could I do? I truly am a prisoner of my very own fate. If it wasn't because of God, I would have ended my life already. I wish to meet someone that once we've become close enough could kill me. Because I really wanted to make friends with such people, but I know that once I've done that, I won't be normal again. I wanna die. Ayon sa kanyang online history, ilang taong sinubukan ni Nguyen na makahanap ng isang taong tutupad sa kanyang final fantasy. Isang babaeng tatapos sa kanya habang siya ay nasa quote-unquote peak of ecstasy at kainin siya pagkatapos. Sa kanyang paghahanap ay lumawak ang circle of online friends ni Nguyen, mga taong kapareho niya ng interes. Sa kabila nito, bigo siyang makakumbinse ng babaeng payag maging bahagi ng kanyang pantasya. Sa pag-iimbestiga ng mga online sleuths ay sinubukan nilang kontakin ang ilan sa mga Facebook friends ni Nguyen. Isa dito ang sumagot sa kanila, isang lalaking may alias na Phile. Ayon sa kanya, pareho sila ng mga interes ni Nguyen at nakasama niya ito saglit ng isang beses. Si Nguyen umano ay isang tindero ng isda sa Phong Quang Market sa Hanoi. Pero hindi nila inasahan ang sumunod na sinabi ni Phile. Kilala niya umano ang pumatay kay Nguyen. Ang lalaki ay parte umano ng kanilang online community at ito ay kilala nila sa pangalang Chong. Pumayag umano si Chong sa final fantasy ni Nguyen, pero ilang beses daw itong nagbago ng isip bago sa wakas ay nag-set ng lugar at petsa. Isang araw ng Pebrero 2025 ay isang mensahe ang pinadala mula sa account ni Nguyen na nagsasabing, "That has been beheaded." Nanatiling active ang nasabing account at patuloy ang taong may gamit nito na malamang ay si Chung sa pakikipag-usap sa mga contacts ni Nguyen. Bukod kay Phile ay may nakausap pang ibang contacts ni Nguyen ang nag-iimbestiga. Kabilang na ang ilang nakilala ni Nguyen sa isang online male homosexual group. Isa sa mga ito ay may alias na Huatroy at sinabi nito na siya umano ang pumatay kay Nguyen.
Subalit nang hingan pa siya ng ibang detalye ay hindi na ito sumagot. Napag-alaman na si Huatroy pala ay nag-aalok ng murder services sa ibang taong nasa forums kung saan naroon din si Nguyen. Hindi na nakumpirma kung siya nga talaga ang killer sa video o baka isang tao lang na nakikisawsaw sa kaso ni Nguyen. Base sa nakalap nilang impormasyon, pinaniniwalaan ng online community na nag-imbestiga sa nangyari kay Nguyen na ang video ay kinunan noong January 25, 2025. Noong araw na yon, in-update ni Nguyen sa Facebook ang kanyang status na nagsasabing 3 hours left until execution. Sa parehas na petsa, huling naging active ang mga accounts ng lalaki sa iba pang forums na kabilang siya. June 10, 2025 nang in-update sa huling pagkakataon ang status sa FB account ni Nguyen na nagsasabing, "From today, I'm logging off this account for good." Tuluyan na ngang naglaho ang nasabing Facebook account ni Nguyen noong Hulyo nang kumalat ang Vietnamese butcher videos at malantad ang identity ng biktima. Sa loob ng ilang buwan ay walang nakuhang bagong impormasyon tungkol sa Vietnamese butcher. Subalit muli itong umingay noong Nobyembre 2025 nang isang tao ang lumantad at nagsabing nagkaroon siya ng direct contact kay Nguyen pati na rin sa killer nitong si Chung. Naglabas siya ng mga screenshots ng pag-uusap nila ni Nguyen noong January 25 kung saan ang huling mensahe sa kanya ng lalaki bandang 2:40 ng hapon ay nagsasabi na mayroon na lamang 3 oras bago ang execution. Kung nasunod ito, tinatayang pinatay si Nguyen bandang 5:30 hanggang 6 o'clock ng hapon. Ayon din sa kanilang naunang pag-uusap, interesado din pala ang lalaking ito na maging sunod na kliyente o sa totoo lang ay biktima ni Chung. Dahil dyan, nakipag-ugnayan din siya sa Vietnamese butcher sa Facebook at ito ay may pangalan roon na Cam Tan Chung. Inimbitahan ng killer ang lalaki na pumunta sa isang address kung saan pag-uusapan nila ang gagawing pagpatay sa kanya. Ang address na ito ay malapit lang sa isang government building. Pero obviously, nagbago ang isip ng lalaki at ngayon ay nais niya na mabigyan ng hustisya ang sinapit ni Nguyen. Dahil sa mga karagdagang impormasyon na ito ay nabuhay muli ang pagnanais ng online community na matunton ang Vietnamese butcher. Matapos ang matyagang pagre-research, pagko-cross-reference ng mga impormasyon at pagkonekta ng mga detalye, dinala sila ng mga ito sa Twitter or X account ng isang lalaking nagngangalang Duan Van Sang, 57 years old. Si Duan ay may asawa at 2 anak at siya ang itinuturing na pinuno ng kanilang angkan na mayroong ilang libong miyembro sa Lang Son Province kung saan siya nakatira. Siya ay isang retired deputy head ng Market Management Department Team, isang ahensya ng gobyerno na responsable sa pagprotekta sa mga mamimili at pag-inspect ng mga produkto sa merkado. Si Duan at ang kanyang pamilya ay namuhay ng komportable at nirerespeto sa komunidad. Sa unang tingin ay hindi mo aakalain na ang isang pinagpipitaganang miyembro ng lipunan ay may kapasidad na gawin ang kabrutalang ibinibintang sa kanya. Subalit kung susundan ng mga ebidensyang nakalap online, ang mga itinuturing na nagkataon lang, kapag naipon at nagpatong-patong, ay maaaring maging matibay na patunay na mahihirapan na niyang lusutan. Ang Facebook account na gamit ng Vietnamese butcher ay may pangalan na Tan Chung at ilan sa iba pang accounts na konektado sa kanya ay may kagaya rin na usernames or handles. Ang pangalan ng panganay na anak ni Duan ay Tan Chung at siya ay pinanganak September 13. Ang petsa rin na nakatato sa braso ng Vietnamese butcher sa nag-leak na litratong ito kung saan hawak niya ang pugot na ulo ni Nguyen. Kaparehong-kapareho din ng suot ng killer sa rehearsal video ang Adidas tracksuit na ito na suot naman ni Tan Chung sa isang larawan. May spekulasyon na baka ang binata ang killer o kasabwat ito. Pero sa ngayon, walang ebidensya na nagsasangkot sa kanya sa krimen. Kung titignan din ang mga larawan ni Duan at ng Vietnamese butcher, makikita ang maraming pagkakatulad ng mga ito.
ang kanilang mga mata, hairline, pangangatawan, mga birthmarks, at iba pang marka sa katawan at muka. Pati ang face mask na gamit nila ay magkahawig. Bukod dyan, gamit pa rin ang mga social media posts na konektado kay Duan, nagkaroon ng matibay na hinala ang mga nag-iimbestiga online kung saan ginawa ang krimen. Sa video na ito ni Duan na kinunan sa Market Management Department compound kung saan siya nagtatrabaho, makikita ang background na hawig sa kung saan kinunan ang rehearsal video. Sa TikTok video naman na ito, makikita si Duan sa parehong compound at sa kanyang likuran ay makikita ang isang kwarto na tila kusina, may green na pinto at pulang tiles, parehas ng nasa butcher videos. Pati ang banyo kung saan kinunan ng execution video ay may mga pagkakatulad din sa banyo sa nasabing gusali. Nakapagtataka kung bakit sa lahat ng lugar ay sa isang government building pa pinili ni Duan na gawin ang krimen. Sa katunayan, strategic ang pagpili niya dito, gayon din ang sinet nila na petsa. 2025 din nag-retire si Duan, pero noong Enero 25 ay nagtatrabaho pa siya para sa MMD. Ang petsang ito ay kalagitnaan ng preparasyon para sa Tet o Vietnamese Lunar New Year, kaya ilang araw walang pasok ang government offices. Ayon sa report, nagpresenta umano si Duan na manatili sa opisina sa mga araw na ito. Perpekto ang lugar para sa kanilang balak. Bukod sa solo nila ito ay meron din doong mga gamit panluto at isang incinerator, yung ginagamit nila para sunugin ang mga nakukumpiska nilang illegal na produkto. Ang mga ito ang hinihinalang ginamit ni Duan sa pagluto sa ilang parte ng katawan ni Nguyen at sa pagsira na rin ng mga ebidensya. Nais kong ipaalala na hanggang sa puntong ito ay mga tao lang sa internet ang nakakalap ng mga ebidensyang ito. Dahil kahit kaliwat kanan na ang pag-udyok ng publiko na imbestigahan ito ng kapulisan, ay tila nagbibingi-bingihan ng mga ito. Ang hinala ng marami ay dahil ito sa impluwensya ng itinuturong may sala na si Duan. Sa katunayan, napag-alaman na sumali pa pala si Duan sa mga grupo na nag-iimbestiga tungkol sa kaso at tila nang tutrol pa sa kanyang mga comments. Subalit nang lumabas at naging viral online ang 88-page document na tumatalakay sa Vietnamese butcher videos at investigasyon dito, wala nang nagawa ang Lang Son Police at nagpa siya ng hainan ng kasong murder si Duan Van Sang. Bago matapos ang Nobyembre ay inaresto na ng kapulisan si Duan. Sa parehong araw ay kinordonan din ang hinihinalang pinangyarihan ng krimen. Ayon sa mga ulat, doon ay nakita ng mga investigador ang ilang piraso ng ngipin at buto ng tao. Sa bahay naman ni Duan, nakita nila ang jacket na match sa suot ng killer sa rehearsal video at ang space heater na katulad ng nakita sa execution video. Natagpuan rin nila roon ang umano'y telepono ni Nguyen. Matapos mahuli sa isang salaysay ay inamin ni Duan na siya nga ang Vietnamese butcher. Ito ang bersyon niya ng mga pangyayari. Taong 2020 nang makilala niya si Nguyen sa social media at nang lumaon ay inaya umano siya ng lalaki na sumali sa online group na brutal at kahindik-hindik ang mga interes. Noong una ay ayaw daw niya, pero nang lumaon ay naengganyo na rin siya na sumali. Sa paglipas ng panahon ay binahagi daw sa kanya ni Nguyen ang final fantasy nito at handa daw nitong bayaran ang taong tutulong sa kanya. July 2024 nang pumayag si Duan sa gustong mangyari ni Nguyen at January 25, 2025 nga ang napagkasunduan nilang araw. Ang napiling lugar nga ay ang Market Management Building at pagdating umano ni Nguyen ay dala nito ang 2 butcher's knife na gagamitin ni Duan. Bandang takip silim, isinagawa nila ang plano at inamin niya na chinop-chop niya si Nguyen at pinakuluan ng ilang parte nito. Pero hindi naman daw para kainin, kundi para hindi ito mangamoy. Ang ilang parte naman ay inilagay niya sa nasa 10 trash bags at itinapon niya sa iba't ibang lokasyon. Ang murder weapons naman ay iniwan niya sa isang kariton na nakaparada sa gilid ng daan.
Marami ang hindi kumbinsido sa ibang bahagi ng salaysay na ito ni Duan dahil tila pinapalabas umano nito na si Nguyen ang nang-impluwensya sa kanya na magka-interes sa mga malalagim na bagay. Subalit ayon sa investigasyon, nasa halos 2 dekada nang sumasali si Duan sa mga gay forums at extreme online groups, kaya malamang ay hilig niya na ito noon pa. Sa paglabas ng marami pang detalye tungkol sa kaso at kay Duan, napaisip tuloy ang mga tao kung maituturing nga bang snuff film ang Vietnamese butcher videos dahil tila pagnanasa ang pangunahing motibo ni Duan at hindi pera. Sa katunayan, ang ilang nagbebenta ng videos noong Pebrero ay Chinese ang lengguwahe at hindi Vietnamese, kaya posibleng hindi ito si Duan o baka naman parte siya ng isang international na sindikato. Malabo pa ang aspeto na ito ng kaso. Pero ang malinaw ay ang brutal na sinapit ni Nguyen sa kamay ng isang individual na puno ng perversyon. At kahit sabihin pang ginusto ni Nguyen ang nangyari sa kanya, ang pagpaslang sa isang tao, lalo na sa karumal-dumal na paraan, ay hindi kailanman mabibigyang katwiran ng kahit anong dahilan. Sa ngayon ay gumugulong pa ang kasong ito, pero kung mapapatunayang nagkasala, si Duan Van Sang ay maaaring mahatulan ng parusang kamatayan. Anong masasabi niyo sa kasong ito? Sa inyong palagay, dapat ba kay Duan Van Sang ang death penalty kahit na ginusto naman umano ni Nguyen ang ginawa sa kanya? Iwan niyo lang ang inyong opinion dyan sa baba. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Bawat engagement nyo sa aking mga videos ay malaking tulong sa aking channel. Thanks for watching at ingat tayong lahat. Bye!